Si Joy ay 22 taong gulang, nasa huling taon na sa kolehiyo. Matalino siya, masipag, at kilala sa pagiging prangka, ngunit hindi naging madali ang buhay para sa kanya. Galing siya sa mahirap na pamilya at maagang namulat sa mga responsibilidad na higit pa sa kanyang edad. Bata pa lang siya nang pumanaw ang kanyang ama, kaya silang dalawa na lang ng kanyang ina ang magkaagapay sa buhay. Mula noon, ang kanyang nanay Celia na ang naging lahat sa kanya, magulang, guro at kaibigan. Lumaki si Joy na saksi sa paghihirap ng kanyang ina para lang may maihain sa mesa. Tumatanggap ng kung ano-anong raklet at labada. Ang mga sakripisyo ni Nanay Celia ang nagpanatili sa kanya sa eskwelahan. Nag-iisang anak lang si Joy. Walang mga kapatid na matatakbuhan. Tahimik niyang pinasa ng kanyang mga dalahin sa kagustuhang maging proud sa kanya ang kanyang ina. Nag-aral siya ng mabuti, nagtatrabaho ng part-time kapag kaya ng oras, at laging nagdarasal na sana balang araw ay ngitiin din sila ng swerte. Ngunit tila lalong bumibigat ang kahirapan sa bawat sulok. Ilang buwan nang dili ang kanyang scholarship allowance. Ang kakarampot niyang kinikita sa paglilinis at pagtututor sa mga bata ay halos hindi sapat para sa pagkain at pamasahe. Maging ang kanilang kasera ay nagbabanta ng palalayasin sila kapag hindi pa nababayaran ng upa. Dumating ang tawag na yumanig sa kanyang mundo. Galing ito sa ospital. Nagmamadali ang boses ng nurse. Lumala ang kondisyon ng nanay mo. Pumunta ka na dito. Bilis! Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Joy. Dinampot na ang kanyang bag at agad na umalis ng campus. Nanlalambo ang kanyang mga mata sa luha habang sumasakay sa bus, pabulong na nagdarasal. Hindi pwede mawala si Nanay Celia. Hindi siya. Hindi ngayon. Sa pampublikong ospital, nagmadali si Joy sa maputlat at masikip na pasilyo batungo sa ward. Nakahiga si Nanay Celia. Mahina, mabigat at mababaw ang paghinga. Nanginginig ang mga kamay ni Joy nang hawakan niya ang kamay ng ina. Lumapit ang doktor sa kanya. Seryoso ang mukha. Kailangan ng nanay mo ng agarang gamutan. Mahina nitong sabi. Kailangan niya ng mga importadong gamot at espesyal na pag-aalaga. Masyadong mataas ang gastos. Kung wala ito, baka hindi siya magtagal. Magkano po? Tanong ni Joy. Halos hindi marinig ang boses. 200,000 pesos, sagot ng doktor. At kailangang mabayaran ito agad. Nanhina ang mga tuhod ni Joy. Kaunti lang ang naiipon niya mula sa kanyang mga raket. Kahit pambayad sa upa ay kulang iyon. Paano pa ang ganitong kalaking bill sa ospital? Napuno ng desperasyon ng kanyang dibdib na parang apoy. Hindi siya pwedeng maupo lang at panoorin ng unti-unting paggawala ng kanyang ina. Kailangan niyang maghanap ng pera. Kahit saan, kahit paano. Sa kanyang desperadong paghahanap, pinuntahan ni Joy si Mang Carding, ang kilalang nagpapa 5-6 sa lugar nila. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon, basag ang boses at nagmakaawa ng tulong. Ngunit sumandal lang si Mang Carding sa kanyang upuan at ngumisi ng mauyam. 200,000 pesos para sa'yo? Dapat alam mo na ang sagot dyan. Ano bang maiaalok mo bilang kolateral? Wala! Parang awan niyo na po, sir. Bulong ni Joy, puno ng luha ang mga mata. Babayaran ko po ng paunti-unti. Buhay ng nanay ko ang nakasalalay. Tumawa ito ng malupit. Mahirap ka na nga, patay na ang tatay mo. Wala kang kahit ano. Kahit sarili mo nga halos di mo mapakain. At naglakas loob ka pang humini sa akin ng ganyang kalaking pera? Babat ikaw pa ang magbayad sa akin dahil sa pangiinsulto mo? Ang mga salitang ito ay tumarak kay Joy na parang balisong. Mabagal umalis si Joy sa opisina nito, kumakabog ang dibdib sa takot at hiya. Ngunit sa kaibutburan niya, sumpa niya sa sarili na hindi siya susuko. Nakadepende sa kanya ang buhay ng ina niya. Naglakad siya palabas ng opisina ni Mang Carding, ang malupit nitong tawa ay umaalinggawang pa rin sa kanyang mga tenga. Mas mabigat ang gabi kesa sa dati. Mahapdi ang kanyang mga mata sa luha habang iniisip ang kanyang ina na nakaratay sa ospital. Alam niyang hindi siya pwedeng umuwi ng walang dala. Kahit paano, sinabi niya sa kanyang sarili na makakabili siya ng ilang maliliit na gamot. Nagmadali siya sa pinakamalapit na butika, hawak ng mahigpit ang kakarampot niyang perang natira sa kanya. Matao ang lugar. Nakapila ang mga tao kahit 10 oras ng gabi. Ang iba bumibili ng gamit ng sanggol, ang iba ay mga painkiller. Matiyagang naghantay si Joy, bumubulang ng dasal. Nang turn na niya, inilagay niya ang item sa counter. Mga pangunahing gamot lang para sa lagnat at sakit ng katawan. Iniswipe ng kahira ang kanyang cash card. Tumunog ang makina.
Insufficient funds! Walang ganang sabi ng kahera. Bumagsak ang puso ni Joy. Sinubukan niyang ulit, umaasa sa himala. Ngunit parehong mensahe ang lumabas. Nanginginig ang kanyang kamay. Ramdam niya ang pag-inip ng mga tao sa likod niya. Miss, paki-step aside na lang po kung walang pambayad, nainip na sabi ng kahera. Bago pa makapagsalita si Joy, may isang boses ng lalaki ng kalmadong nagsalita sa kanyang likod. Isama mo sa akin, ako na ang magbabayad. Lumingon siya, gulat na gulat. Ang lalaki ay matangkad, maayos manumit at may dalang tahimik na awtoridad. Mukha siyang hindi nababagay sa ganoon kasikip na butika sa ganitong oras. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang maliit na pakete ng paracetamol. Siya si Gabriel Montesillo, isang bilyonaryo mula sa tanyag na pamilyang Montesillo. Galing siya sa labas kasama ang ilang kaibigan para sa isang late-night snack at dumaan lang sandali para bumili ng gamot sa sakit ng ulo. Para sa kanya, isa lang itong simpleng bagay, hindi karapat-dapat tagtuunan ng pansin. Tumunog ang kahera, kinuha ang kanyang card at pinoseso ang parehong bayad. Tahimik na kinuha ni Gabriel ang kanyang item at tumabi, iniiwasan ng mga tingin. Mahigpit na hawak ni Joy ang maliit na supot ng gamot, namumula ang kanyang mukha sa halo-halong ginhawa at tinding hiya. Mabilis siyang lumabas ng butika. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng canopy ng butika, nakita niya itong nakatayong mag-isa, nagsuscroll sa kanyang telepono. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Salamat po, mahina niyang sabi, nanginig ang kanyang boses. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Sandalit lang tumingin siya. Pagkatapos ay nagkibik-balikat na parang wala lang iyon. Huwag mo nang intindihin, mag-ingat ka na lang. Kumurap si Joy. Kahit na po, sana makabawi ako sa kabutihan niyo. Nagbigay siya ng tipid ng ngiti. Hindi mo kailangan, pero heto, inabot niya ang maliit na calling card na may contact ng kanyang assistant. Kung kailangan mo talaga ng tulong, tumawag ka dyan. Bago pa siya makapagsalita ulit, tumunog siya ng magalang at naglakad patungo sa naghihintay na magarang na sasakyan kung saan nakatayo ang kanyang kaibigan na si Paulo. Si Paulo, nakilala si Gabriel ng loob ng maraming taon, ay nakapansin ng kakaiba sa mga mata ng kanyang kaibigan. Hindi si Gabriel ang tipo ng tao na nagbibigay pansin sa mga estranyo kahit isang naghihikahos na dalaga. Pero gabing ito, ginawa niya iyon. Interesante, tahimik na naisip ni Paulo. Hindi basta-basta tumitingin si Gabriel sa kung sino-sinong babae. Baka iba ang babaeng ito. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Joy sa tabi ng kama ng kanyang ina, sinubukan niyang tawagan ng mga dati niyang kaklase at malalayong kamag-anak, nagmamakaawa ng tulong. Bawat tawag ay nauwi sa mga palusot o pagtanggi. Naubos ang baterya ng kanyang cellphone at kasabay nitong naubos ang kanyang pag-asa. Ilang sandali matapos ang hating gabi, may nagpop-up na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nagkita tayo kanina sa butika. Kung kailangan mo ng kulong, pumunta ka sa hotel lounge na ito bukas. Isang gabi, walang tanungan. Ibibigay ko ang kahit anong halaga na hihilingin mo. Natigilan si Joy. Nakatitig sa screen. Ang unang pumasok sa isip niya ay hiya. Ang pangalawa ay galit. Paano naisip ng isang tao na ipagbibili niya ang kanyang sarili ng ganoon? Ibinaba niya ang telepono. Tumatangging mag-reply. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, bawat tawag na ginawa niya ay pareho ang kinahinatnan. Pasensya na, hindi kita matutulungan. Ang kanyang ipon ay wala sa kalingkingan ng hinihingi ng ospital. Tumingin siya sa kanyang ina na napapangiwi kahit sa pagtulog. Mahina ang paghinga. Naglaban ang kanyang puso at isipan. Ang estranghero ay gwapo at mabait sa butika, ngunit ang alok na ito ay napakaliit. Nag-aalab ang hiya sa loob niya, ngunit mas malakas ang bulong ng desperasyon. Sa huli, gamit ang nanginginig na mga daliri, kinuha ni Joy ang kanyang telepono at nag-type ng maikling sagot, "Pupunta ako bukas." Halos hindi nakatulog si Joy ng gabing iyon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mensahe sa kanyang telepono. Sinasabi ng kanyang puso na lumayo, ngulit ipinapaalala ng kanyang isipan ang kanyang inang nahihirapang huminga. Pagsapit ng umaga, buo na ang kanyang desisyon. Wala nang atrasan. Samantala, ng gabing iyon, siniguro ni Paulo na naroon si Gabriel sa pribadong lounge.
Ikinuwento niya kay Gabriel ang tungkol sa mensaheng ipinadala niya kay Joy noong nakaraang araw, umaasang makikinig man lang ang kanyang kaibigan. Hindi gaanong tumutol si Gabriel, ngulit malamig at hindi mabasa ang kanyang mukha. Pagdating ni Joy, dinala siya sa itaas sa isang tahimik at marangyang pribadong lounge. Malumanay ang mga ilaw, makintabang mga muebles at mabigat sa katahimikan ng hangin. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon. Mahigpit na yakap ang kanyang maliit na bag sa dibdib. Nakaupo si Gabriel sa isa sa mga sopa. Kalmado ngunit may distansya ang postura. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata, pagkatapos ay umiwas ito na parabang gusto niyang panatilihing negosyo lang ang lahat. Umupo ka, simpleng sabi nito, pantay ang boses. Umupo si Joy, pilit na hindi manginig. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng may diin. Nais na maging malinaw ang kanyang mga salita. Nakuha ko ang mensahe mo at naiintindihan ko kung anong gusto mo, pero dapat may mga patakaran. Walang sakitan, bawal ang video, walang droga. I-transfer mo muna ang buong bayad, 200,000 pesos, at pagkatapos nito, wala nang ugnayan. Kakalimutan natin na nangyari ito. Sa iglapan, lumambot ang malamig na mukha ni Gabriel. Tumanog siya. Payagan ako. Sabi niya, nagulat si Joy na ganoon kadali siyang pumayag sa halagang binanggit niya. Siguro, hindi talaga kasing hirap ang buhay para sa iba, naisip niya sa sarili. Si Paulo na tahimik na nakatayo sa gilid ay pinanood ang palitang ng salita. Kilala niya si Gabriel, hindi basta-bastang nag-aaliw ng babae ang kanyang kaibigan. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pakikinig nito sa pobreng estudyante. Pinaimbestigahan niya ito kanina at nalaman niyang kailangan nito ng pera. Kaya hindi siya nagulat na dumating ito, ngunit nagulat siya na ganoon kadaling sumakay si Gabriel sa kanyang ideya at wala siyang sinabi. Pagkatapos, formal na nagpakilala sina Gabriel at Joy. Ang pangalan ko ay Joy, final year accounting student. Mahinang sabi niya. Gabriel Montesillo. Sagot niya. Natigilan si Joy. Narinig niya ng pangalang iyon ng 1,000 beses. Ang mga babae sa klase niya hindi tumitigil na pag-uusap tungkol sa bilyonaryong tagapagmana ng pamilyang Montesillo. Hinahangaan ng kanyang yaman, itsura at misteryosong pagkatao. At heto siya, nasa harap niya mismo. Muli siyang sumulyat sa kanya. Totoo nga, karapak dapat purihin ang kanyang itsura. Malapad ang balikat, kalmado ang mga mata, ang presensya na humihingi ng respeto. Ngulit mabilis niyang iwinak si kaliisip na yon. Huwag kang mag-isip ng ganon, Joy. Hindi ka pumunta rito para humanga sa kanya. Ini-transfer ni Gabriel ang pera. Pagkatapos, na parabang selyuhan ng kasunduan, kumuha siya ng isang papel at pumirma sa isang maikling sulat kamay na kasulatan na nangangakong walang habol sa hinaharap, walang anumang ugnayan. May ingat nitong itinupilan ni Joy sa kanyang bag. Kalaunan ay magkasama siyang umalis patungo sa hotel. Maunang pumasok sa banyo si Joy. Matagal siyang nakatayo sa ilalim ng shower. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang kumakabag na puso. Paglabas niya, naabutan niyang naghihintay si Gabriel. Nagtama ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, nawala ang distansya. Hinalikan niya ito. Bagamat kinakabahan at walang karanasan, hinayaan niyang sarili niyang magpadala. Si Gabriel ay banyag. Nangunguna at lumipas ang gabi sa isang pinaghalong pag-aalinlangan at sidhi ng damdamin na hindi inaasahan ng sino man sa kanila. Kinaumagahan na unang nagising si Joy. Tahimik ang kwarto. Pumapasok ang sinag ng araw sa pagitan ng mga kortina. Sinulyapan niya si Gabriel sa isang sandlit, pagkatapos ay mabilis na umiwas ng tingin. Nag-ayos siya, naghilamos, kinuha ang kanyang bag at tahimik na umalis habang tulog pa ito. Diretso siya sa ospital, sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ang pagod at bigat ng lahat ay bumagsak sa kanya at napaluhod siya sa tabi ni Nanay Celia. Mahigpit na hawak ang kamay nito. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Kahit paano sa ngayon, may pag-asa pa ang kanyang ina. Ilang araw ang lumipas matapos mabayaran ng ospital. Dahan-dahan, nagsimulang maging stable ang kondisyon ni Nanay Celia. Sinabi ng mga doktor na gumagana ang mga gamot at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakaramdam si Joy ng pag-asa.
Nang tanungin siya ng ina kung saan galing ang pera, ngumiti si Joy ng malumanay at nagsinungaling. Isang dati pong kaklase ang tumulong sa akin ay mabait na nagpahiram ng pera. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang kamay, bumubulong. Pagpalaan nawa siya ng Diyos, sana hindi siya magkulang kailanman. Pilit na ngumiti si Joy, ngulit naninikip ang kanyang dibdib sa kasalanan. Hinding-hindi niya masasabi sa ina ang katotohanan. Samantala, nakaupo si Gabriel mag-isa sa kanyang study. Hindi na siya mapakali mula nung gabing iyon. Pagising niya kinaumagahan, nakita niya ang bahid sa kumot at may napagtanto siyang hindi niya inaasahan. Birhen pa si Joy. Nabagaba siya sa kanyang natuklasan. Inakala niyang isa lang siyang ordinaryong babae na naghahanap ng mabilisang pera. Ngulit iba ito. Ipinaliwanag nito ang kaba sa kanyang mga mata. Ang paraan ng kanyang pagtatakda ng mahigpit na mga patakaran. Ang paraan ng kanyang mabilis na pag-alis ng hindi lumilingon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may kumilos sa loob ni Gabriel. Hindi pagsisisi, hindi pagmamalaki, kundi interes. Tinawagan niya si Paulo. Yung babaeng insetap mo sa akin, alamin mo ang tungkol sa kanya. Sanay na si Paulo sa pagiging mailap ng kaibigan sa mga babae, kaya hindi na siya nagtanong. Matapos ang tahimik na pagsisiyasat, bumalik si Paulo na may ulat. Joy Stevens, 22, isang final year student, matalino at masipag. Matagal ng patay ang ama, at ang kanyang ina ay nasa City Hospital, lumalaban para sa buhay nito. Desperado na siya at walang ibang paraan para makalikom ng pera. Sumandal si Gabriel. Tahimik. Ngayon ay intindihan niya na ito. Hindi siya bayarang babae. Hindi siya isang hookup. Isa siyang anak na lumalaban para ilagtas ang buhay ng kanyang ina. Pumikit siya at huminga ng malalim. Burahin mo lahat. Mariin na sabi niya kay Paulo. Bawat mensahe, bawat record, at huwag mo na itong babanggitin kahit kailan. Tumangdo si Paulo. Naintindihan ko. Sa kabilang bahagi ng siyudad, itinupi ni Joy ang sulat kamay na kasunduan na pinirmahan ni Gabriel at ligtas na isinuksok sa kanyang maliit na bag. Sabi niya sa sarili, itatago niya ito, hindi dahil gusto niyang alalahanin, kundi dahil ito ang kanyang proteksyon. Sa gabi, habang nakahiga sa tabi ng kama ng kanyang ina, napapadpad ng kanyang isip sa kanya, ang lalaking may malamig na mga mata at tahimik na kapangyarihan. Mabilis niyang iwinaksi ang isip na iyon. Mugmula siya sa ibang mundo, sabi niya sa sarili. Mas malayo siya sa akin, mas mabuti. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang may nagbago. Sa paglipas ng mga araw, sinubukan ni Joy na buuin muli ang kanyang buhay sa abot ng kanyang makakaya. Ngayong mas stable na ang kanyang ina sa ospital, bumalik na siya sa kanyang mga klase. Kumuha siya ng extra shifts, nagtuturo sa mga bata, at naglilinis ng offices sa gabi. Sinabi niya sa sariling hindi nangyari ang mga nakaraang araw, at ibinaon niya ang sarili sa trabaho. Ngunit gaan naman niya subukang kalimutan. Minsan ay bumabalik ang kanyang isip sa gabing iyon, at sa lalaking ang mundo ay malayong malayo sa kanya. Mabilis niyang iwinaksi ito sa tuwing nangyayari. Sarado na ang bahagi ng buhay kong iyon. Hindi na ako pwedeng lumingon pa. Sa kabilang panig ng siyudad, hindi mapakali si Gabriel. Sinubukan niyang lumayo, ipinapaalala sa sarili niya ang matatag na salita ni Joy. Walang ugnayan, walang future contact. Ngunit habang pilit niyang kinakalimutan, lalong bumabalik ang kanyang mukha sa kanyang isip. Ang katapatan sa kanyang boses, ang paraan ng kanyang pagtatalikod nang hindi lumilingon sa kanyang yaman. Sa wakas, isang gabi, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Joy. Nakita ni Joy ang tawag na lumabas sa kanyang screen. Nanikip ang kanyang dibdib. Sa isang iglap, naisip niyang sagutin, ngunit naalala niya mga salita ng kanyang ina tungkol sa dignidad, tungkol sa hindi pagpapayagan na sundan siya ng hiya. Isang beses niya nang binaliwala ang mga salitang iyon, at hindi na niya uulitin pa. Gamit ang naniningingang ng kamay, tuluyan niya na inablock ang numero. Napatingin si Gabriel sa kanyang telepono, na makapaniwala ng mamatay ang linya. Sinubukan niya muli, at nakita na nakablock na siya. Ang pagkabigla ay naging interes. Ang mga babae ay karaniwang habol sa kanya, ngunit ito ang isa na gano'n na lang kadaling iwinaksi siya. Sa unang pagkakataon sa maraming panahon, bahagyang napangiti si Gabriel. Interesting, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, bumalik si Gabriel sa opisina. Pasan niya ang bigat ng kumpanya. Hinihintay siya ng kanyang tiyuhin, si Tito Ben, sa boardroom. Ang anak ni Tito Ben na si Leo
ay nagkakalat na ng mga bulong-bulungan sa mga shareholder. Naghahasik ng pagdududa. Hindi kontento ang mga shareholder, Gabriel. Mariing sabi ni Tito Ben. Dapat mas magsumikap ka. Dala-dala ng kumpanyang ito ang pangalang Montesillo at hindi natin pwedeng magmukhang mahina. Tumigas ang mga mata ni Gabriel. With all due respect, Tito, ako po ang naging sandigan ng kumpanyang ito sa loob ng maraming taon. Kung hindi dahil sa akin, hindi magiging ganito katatag ang Montesillo Group ngayon. Gumiwi si Tito Ben, ngunit hindi na nagsalita pa. Nang gabing iyon, bumalik si Gabriel sa mansyon ng mga Montesillo. Ang bahay ay puno ng yaman at luho, ngunit para sa kanya, ito ay walang laman. Mula nang namatay ang kanyang mga magulang sa isang car accident noong 15 taong gulang pa lang siya, hindi na niya naramdaman na tahanan ng mansyon. Ang tanging nag-alaga sa kanya ng may tunay na pagmamahal ay ang kanyang lola, si Lola Ruth. Siya ang nagpalaki kay Gabriel ng buong pag-iingat matapos ang trahedya. At maging ngayon, siya pa rin ang kanyang sandalan. Pagpasok ni Gabriel sa sala, nakaupo ito sa tabi ng bintana, dahan-dahang naggagansilyo. Tumingala ito at pinag-aralan ng kanyang muka. May bumababag sa'yo, apo, malumanay niyang sabi. Napabuntong hininga si Gabriel at umupo sa tapat niya. Hindi niya sinabi kung ano talaga ang gumugulo sa kanyang isipan, ngunit nagpatuloy pa rin ito. Kapag gumawa ka ng mali para sa isang tamang dahilan, huwag mong hayaang manatili ka dyan dahil sa pride. Matuto ka mula rito at hayaan mong gabayan ka nito. Tahimik nang tumanggo si Gabriel. Hindi siya nagsalita, ngunit tumagos sa kanya ang mga salita ng lola. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Samantala, ang buhay ni Joy ay malapit ng magkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi mula sa campus, nakita niya ang isang matandang babae na nahihirapan sa kanyang pinamili. Huminto ang matanda sa gilid ng daan, mabigat ang paghinga. Nang walang pag-aalinlangan, nagmadali si Joy na lumapit. "Tulungan ko na po kayo, ma'am," magalang niyang sabi, habang inaangat ang mabigat na supot mula sa mga kamay ng matanda. Nagulat ang babae. Pagkatapos ay ngumiti ng buong init. "Salamat, hiha. Pagpalain ka ng Diyos." Ngumiti pabalik si Joy. "Wala po yun. Hindi niyo po dapat binubuhat ito mag-isa. Pwede ko pong ibigay ang numero ko para kung may kailangan kayong ipaasikaso." "Wala akong pambayad para dyan," mahinang sabi ng matanda na may matalinong ngiti. "Hindi niyo po kailangan magbayad. Hindi po ako makakatulog sa gabi kung tatanggap ako ng bayad para sa pagtulong sa isang nakakatanda." Resbati ni Joy na nakangiti rin. Sabay silang naglakad ng kaunti, mahinang nag-uusap. Nang makarating sila sa gilid ng kalsada, sinabi ng matanda na mauna na siya dahil may hinihintay ito. Ibinigay ni Joy ang supot. Hinaplos ng matanda ang kanyang kamay ng may pasasalamat. "May mabuti kang puso," marahan niyang sabi. Tumanggo si Joy, pagkatapos ay nagmadaling umalis. Hindi alam na nakatagpo niya ang taong malapit ng magbago ng kanyang buhay. Wala siyang ideya na ang simpleng matandang tinulungan niya ay walang iba kundi ang Lola Ruth ng pamilya Montesillo. Makalipas ang ilang araw, pumasok si Joy sa isang high-end na boutique. Malapit na ang kanyang final year presentation at gusto niyang magmukhang profesional. Wala siyang sapat na pera para bumili ng marami, ngulit umaasa siyang makahanap ng simpleng bagay na abot kaya, kahit window shopping lang. Pagpasok pa lang niya, pinagmasdan na siya ng mga staff ng may pagkadismaya. Isang sales lady ang bumulong ng malakas. "Nako, ito na naman yung mga mahihirap na papasok dito. Magsasayang lang ng oras natin sa pagsusukat ng mga damit na hindi naman nila kayang bilhin." Napalunok si Joy, ngulit binaliwala ang mga salita. Pumili siya ng isang simpleng blouse at palda para sukatin. Sinasabi sa sarili na huwag mahiya. Ngulit paglabas niya mula sa fitting room, lalong lumakas ang bulungan. "Tingnan mo yung sapatos niya. Hindi siya bagay dito. Dapat sa ukay-ukay siya pumunta." Nag-init ang mukha ni Joy, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid, tumatangging ipakita ang kanyang hiya.
Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang isang eleganteng matandang babae na nakasuot ng simple ngunit mamahaling bestida. Agad na nagbago ang tono ng mga staff. "Welcome po, ma'am." Sabay-sabay nilang bati, yumuyo ko pa. Lumingalinga ang matanda at napako ang kanyang tingin kay Joy. Ngumiti siya ng malapad. "Ikaw pala," sabi niya papalapit. Napakurap si Joy sa gulat. "Ma'am?" Hinawakan ng babae ang kanyang kamay. "Tinulungan mo ako nung isang araw sa mga pinamili ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko malilimutan ang mukha mo. Anong gandang pagkakataon." Nabigla ang mga staff. Hindi nila inaasahan na kilala ng matandang ginang si Joy. Hinarap sila ni Lola Ruth ng matalim. "At kayo," mariin niyang sabi, "huwag na huwag ninyong mamaliitin ang mga tao. Ang yaman ay maaaring mawala, ngunit ang kabaitan ay hindi kumukupas. Tratuhin ninyo ang bawat customer ng may respeto." Natahimik ang buong lugar. Muli siyang humarap kay Joy, puno ng init ang kanyang mga mata. "Hiha, kunin mo na ang lahat ng sinukat mo. Actually, kunin mo na lahat na magkasya sa'yo. Ako na ang magbabayad." Napatulala si Joy sa babae sa loob ng ilang minuto. Ang matandang tinulungan niya ay walang pagkakahawig sa sopistikadong babaeng nakatayo sa harap niya ngayon na nag-uutos ng may ganitong respeto. Siguradong makapangyarihan siya, naisip niya. "Naku ma'am, huwag na po. Hindi po ako naparito para abalahin kayo." Sa wakas ay sagot ni Joy, puno pa rin ng pagkabigla. "Kalokohan," sagot ni Lola Ruth. "Mayroon kang napakabuting puso at yun ang nagpapahalaga sa iyo. Huwag mong hayaan na iparamdam sa iyo ng iba na mababa ka." Tumango si Joy at tinanggap ang mga damit ng may pasasalamat. Pagkatapos ay may kinuha si Lola Ruth na isang maliit na card at iniabot ito kay Joy. "Pumunta ka para sa isang training interview sa MGC. Naniniwala akong babagay ka roon." Napaanga ang bibig ni Joy. "MGC? Yung Montesilio Group of Companies po?" Bulong niya. Naghahanap siya ng lugar kung saan siya mag-i-intern para sa kanyang final year, ngunit hindi niya pinangarap ang ganitong oportunidad. "Salamat po ma'am. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Matagal na po ako naghahanap ng mapag-i-internan, pero hindi ko po ito inaasahan," sabi ni Joy na may luha sa mga mata. Ngumiti si Lola Ruth at marahang hinaplas ang kanyang balikat. "Wala kang dapat sabihin, Iha. Maging totoo ka lang sa sarili mo." Nagpaalam sila at habang palabas si Joy ng butik dalang kanyang mga bagong damit na puno ng pag-asa ang kanyang puso, ang isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kinabukasan, nagbihi si Joy ng pinakamaayos na kaya niya, gamit ang isa sa mga bagong damit na binili ni Lola Ruth para sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang invitation card. MGC Tower ang nakasulat. Sa sobrang excitement niya kahapon, hindi man lang niya naitabong kung ano ngang ibig sabihin ng MGC. Pagdating niya sa kumikinang nagusaling salamin, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para itong isang palasyo. Pumasok siya sa pangunahing pasukan. Mahigpit na hawak ang kanyang bag, bumubulong ng dasal para sa lakas ng loob. Habang iginagabay siya ng isang sekretarya sa malawak na pasilyo, ilang lalaking naka-dark suit ang dumaan, nag-i-escort sa isang importanteng tao. Mabilis na dumabi si Joy, ngunit nang iangat niya ang kanyang mga mata, natigilan siya. Siya yun, si Gabriel Montesilio. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, tila huminto ang mundo. Napagtanto niya ng may pagkabigla na ang MGC ay kumakatawan sa Montesilio Group of Companies. Ito ang kanyang kumpanya. Ang alok na internship na ibinigay ni Lola Ruth ay nagdadala sa kanya pabalik sa mundo ni Gabriel. Hindi niya naisip yon. Naging masaya lang siya sa oportunidad. Tiyak na hindi niya inaasahan na makikita niya si Gabriel dito, nang ganito. Si Gabriel sa kabilang banda ay natigilan din sa isang iglap, ngulit mabilis na itinago ang kanyang pagkagulat. Ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong malamig na kalmadong anyo na parabang walang nangyari. Ilang sandali pa, ipinasok siya sa opisina ni Gabriel para sa interview. Ang silid ay malaki, maliwanag at tahimik.
Nakaupo si Gabriel sa tapat niya. Hindi mabasa ang kanyang tingin. Nagsimula siyang magtanong ng mga seryosong katanungan tungkol sa integridad, pagharap sa pressure, at kung paano niya haharapin ng responsibilidad. Sumagot si Joy ng may katapatan at kumpiyansa. Nang lumipat siya sa mga praktikal na tanong sa accounting, mahusay siyang sumagot. Ipinapaliwanag niya ang mga kalkulasyon at pamamaraan na natutunan niya sa klase. Para sa unang pagkakataon, isang kislap ng paghanga ang lumitaw sa mga mata ni Gabriel. Bahagya siyang sumandal, tumatango. "Handa ka?" sabi niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Joy, ngulit pinilit niyang manatiling kalmado. Sa kabila ng katotohanang hindi pa niya tapos ang kanyang degree, anaprobahan siya ni Gabriel bilang isang management trainee sa ilalim ni Paulo sa Montesilio Group. Natapos ang formal na bahagi, ngulit pagkatapos ay lumambot ang kanyang boses. "Kamusta na ang kalusugan ng nanay mo?" tanong niya. Napakurap si Joy na bigla. Tumingin siya sa kanyang mamakamay. "Gumagaling na po siya," mahina niyang sagot. Pagkatapos ay mabilis na tumayo, sabik na makatakas. "Salamat po sa oportunidad, sir." Lumabas siya ng opisina, magaan ng nganga ngunit kumakabog ang puso. Sa labas, sumandal siya sa pader, mabilis ang paghinga. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng ganito kalakas na epekto sa kanya. Ang presensya ni Gabriel ay makapangyarihan, at gaano man niyang sabihin sa sarili niyang lumayo, hindi niya maitatanggi ang katotohanang nag-iwan ng marka si Gabriel Montesilio sa kanyang puso. Nagsimula ang training ni Joy sa Montesilio Group sa sumunod na linggo sa ilalim ng gabay ni Paulo. Nagtrabaho siya ng mabuti, nanatiling tahimik at sinubukang iwasan si Gabriel hanggat maaari. Sa tuwing masusulyapan niya ito sa mga pasilyo, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sinasabi niya sa sarili na nandito siya para sa kanyang kinabukasan, hindi para hayaang guluhin siya ng kanyang nararamdaman. Sa bahay, tuluyan ng nakalabas ng ospital si Nanay Celia. Mahina pa siya, ngunit mabuti na ang paggaling at araw-araw nagpapasalamat si Joy sa Diyos para sa buhay ng kanyang ina. Mula sa kanyang unang araw sa trabaho, napansin ni Joy ang mga matang nakatutok sa kanya. 2 babae sa partikular, ang nagsiguro na maramdaman niyang hindi siya kabilang. Si Helen ay isa sa mga senior staff. Galing siya sa mayamang pamilya, malakas ang koneksyon at mayabang. Alam ng lahat na may gusto siya kay Gabriel at madalas niyang ipagyabang na siya ang babaeng nakalaan para dito. Para sa kanya, si Joy ay isang pobreng probinsyana na hindi nababagay sa kumpanya. Ipinaparamdam niya ito sa pamamagitan ng pagbibitaw ng matatalim na komento sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon. Si Cynthia naman, isa ring trainee, ay iba naman. Laging matamis ang kanyang ngiti at kunwari pala kaibigan, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may mga patibong. Magkukunwari siyang tutulungan si Joy para lang ipahiya ito sa huli. Magkasama, binantayan ni na Helen at Cynthia si Joy, nagbubulungan sa tuwing dadaan siya. Ngunit nagpatuloy lang si Joy. Isang hapon, sumama si Joy kay Paulo at sa ilang iba pa para bisitahin ng isang supplier. Sa kalagitnaan ng meeting, aksidenteng natapunan ng tubig ng janitor ang sahig malapit sa mesa. Ang supplier, na iritado, ay lumingon at sinimulang sigawan at insultuhin ng lalaki. Bago pa makapagsalita ang iba, sumingit si Joy. "Sir, pasensya na po. Hindi niya po sinasadya. Ginagawa niya lang po ang trabaho niya. Dapat po ay tratuhin natin ang lahat ng may respeto," mariin niyang sabi. Natahimik ang buong kwarto. Napahiya ang supplier, ngunit mabilis na iniba ang usapan. Si Gabriel, na tahimik na nakaupo, ay sumulyap kay Joy. Wala siyang sinabi sa sandaling iyon, ngunit nang pribado na sila, sinabi niya kay Paulo, "Tama ang desisyon mong dalhin siya rito." Nang gabing iyon, karamihan sa mga empleyado ay umuwi na, ngunit nanatili si Joy para tapusin ang kanyang mga report. Akala niya ay mag-isa na siya nang may marinig siyang boses sa likuran niya. "Iniiwasan mo ko." Mabilis siyang lumingon. Si Gabriel, nakatayo sa may pinto. Kumabog ang puso ni Joy.
Sir, naging busy lang po ako, kinakabahan niyang sabi. Lumapit ito, mas malambat ang ekspresyon kaysa dati. Nare-respeto ko ang mga hangganan mo, mahina niyang sabi. Gusto ko lang sanang maging kaibigan. Sa unang pagkakataon, umupo sila at nag-usap. Ang opisina na tila mainit sa kabila ng malamig nitong mga salaming pader. Nag-usap sila tungkol sa pag-aaral, sa pamilya, at unti-unti, gumaan ang bigat sa dibdib ni Joy. Sa isang punto, napansin niyang tinanggihan ni Gabriel ang alak na inalok ng isang kliyente kaninang hapon. Dahil sa kuryosidad, nagtanong siya, "Hindi po kayo umiinom?" Umiling ito, "Allergic ako sa alak. Kahit konti, makakasama sa akin." Bahagyang ngumiti si Joy. Kaya pala, nagkaroon sila ng isang tahimik na sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Ang katahimikan ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Umalis si Joy ng gabing iyon na mabilis ang tibok ng puso. Pinamako niya sa sarili niyang lalayo siya, ngunit lalo itong nagiging mahirap sa bawat araw na lumilipas. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa opisina. Si Cynthia na nakakita kay Joy na umalis sa cocktail party sakay ng kotse ni Gabriel ay lumapit sa isa pang trainee at ngumisi. "Nakita mo ba kung sino ang naghatid sa kanya kagabi?" "Ang CEO mismo. Masyado na silang malapit sa isa't isa, hindi ba?" Mabilis na kumalat ang mga salita na parang usok. Pagsapit ng tanghali, ang buong palapag ay puno na ng tsismis. Nanatiling tahimik si Joy. Tumatangging ipaliwanag ang sarili, ngunit ang mga mata ni Helen ay matalim at puno ng galit. Hindi na niya gusto si Joy noon pa. At ngayon, ang chismis na ito ay nagbigay lang sa kanya ng mas maraming dahilan para magplano ng masama. Nang hapong iyon, tinawag ni Helen si Joy sa kanyang opisina. Suot niya ang dati niyang kumpiyansang ngiti, ang tipong hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Siguraduhin mong papatayin mo ang main power switch bago ka umuwi, ha? Naiintindihan mo?" Nag-atubili si Joy. Natutunan na niya sa mahirap na paraan na ang mga verbal na utos ay maaaring baluktutin. "Ma'am, pwede po bang pakitext na lang yung instruction para po hindi ko makalimutan?" Tinaasan siya ng kilay ni Helen, ngunit mabilis na nag-type ng maikling utos sa kanyang telepono at ipinadala ito. Nakaramdam si Joy ng kaunting kaligtasan dahil sa prebang hawak niya. Kinabukasan, nagkaroon ng kaguluhan. Nawala ng kumpanya ng mahahalagang data magdamag. Milyon-milyon nang nawala dahil pinatayan kuryente. Lahat ng mata ay napunta kay Joy. Nakatayo si Helen sa gitna ng opisina. Malakas ang boses. "Pinatay mo ang kuryente ng walang pahintulot. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Napakalaki ang nawala sa kumpanya dahil sa kapabayaan mo. Walang kwenta kang intern. Fired ka na." Namutla ang mukha ni Joy. Nang hina ang kanyang mga binti, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. "Hindi po totoo yan. Kayo po ang nagsabi sa akin na gawin ko. Hiningi ko pa nga po na kumpirmahin niyo sa text." Kumislap ang mga mata ni Helen sa gulat. Pagkatapos ay nanliit. Dahan-dahan siyang umiling. "Ang lakas ng loob mo magsinungaling. Maglabas ka ng ebidensya, kung hindi, ipapaalis kita sa gusaling ito mayon din." Natahimik ang buong opisina, naghihintay. Nanginginig ang mga kamay ni Joy habang itinaas niya ang kanyang telepono. Tahimik ang buong opisina, naghihintay sa kanyang patunay. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. "Ito na lang ang pagkakataon ko." Ngunit nang iscroll niya para ipakita ang mensaheng ipinadala ni Helen, napahinto ang kanyang paghinga. Wala na ang mensahe. Biglang bumalik sa isip niya ang nangyari kaninang umaga. Sinalubong siya ni Cynthia ng mainit sa staff room, di pangkaraniwan ng kabaitan. Nalaglag ni Joy ang kanyang telepono habang naghahanap sa bag, at mabilis itong pinulot ni Cynthia. Matamis na nakangiti habang ibinabalik ito. Ngayon, tumama sa kanya ang katotohanan parang kidlat. Iyon ang sandaling binura ang mensahe. Planado ito ni na Helen at Cynthia. Nanikip ang dibdib ni Joy. Wala siyang paraan para ipagtanggol ang sarili. Lumakas ang bulong-bulungan sa opisina. Nag-cross ng braso si Helen, ngumingisi. "Kita nyo? Walang pruweba. Nagsisinungaling siya."
Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Joy ngunit pinigilan niya itong tumulo. Nang akala niyang nawala na ang lahat ng pag-asa, humakbang si Paulo. Tama na, mariing sabi ni Paulo. Tingnan natin ang CCTV footage. Nakipa ng mukha ni Helen. Kinuha ng security team ang mga recordings at sa pagkakataong ito may kasama na itong audio. Napuno ang opisina ng boses ni Helen. Malinaw na malinaw. Siguraduhin mong papatayin mo ang main power switch bago ka umuwi. Napasingha pa mga tao sa kwarto. Si Gabriel na tahimik lang ang buong panahon ay humakbang. Malamig ang boses niya, kontrolado ngunit puno ng otoridad. Helen, hindi mo lang inilalagay sa panganib ang kumpanyang ito. Sinubukan mo pang i-frame ang isang junior staff. Effective agad-agad, demoted ka. Ang sahod mo ay babawasan ng kalahati sa susunod na 6 na buwan. Isa pang magkamali at tanggal ka na. Nag-init sa hiya si Helen. Mabilis na yumuko si Cynthia na kukunwaring inosente. Bumaling si Gabriel kay Joy. Mas kalmado ang boses. Matuto ka rito. Laging magtago ng mga nakasulat na kontirmasyon. Sa mundong ito, ang mga paper trail ang magpoprotekta sa iyo. Mahinang tumanggo si Joy, gumaan ang batid sa ginhawa. Naramdaman niyang nakita siya, ipinagtanggol. Habang simasikalan ng staff, nanatili si Gabriel ilang hakbang ang layo, nakatitig sa kanya. Isang pagsisisi ang kumurot sa kanya. Siya ang nagsimula ng hindi pinangalan ng ugnayan sa kanila, ngunit alam niya na gusto ni Joy ng distansya. Nirerespeto niya iyon, ngunit gaano man niya subukang pigilan, hindi niya mapigilang mahilat palapit sa kanya. Sa sumunod na linggo, inimbitahan ng Montecillo Group sa isang cocktail party ng isa sa kanilang mga supplier. Kumikinang ang hall dahil sa mga chandelier at pinupuno ng malambing na musika ang hangin. Nagahalo-bilo ang mga staff, may hawak na mga baso at ang mga business deal ay ibinubulong sa pagitan ng mga ngiti. Sumama si Joy kay Paolo at sa iba pang trainees. Hindi pa rin mapakali ang puso mula sa sandaling ibinahagi niya kay Gabriel. Pinanatili niya ang distansya. Ipinapaalala sa sarili na huwag lumampas sa guhit. Ngunit hindi nagtagal. Napuno ng tensyon ang silid. Isa sa mga malalaking kliyente, isang mayaman at mayabang na lalaki, ay itinaas ang kanyang baso patungo kay Gabriel. Direktor Gabriel, sabi niya nang may pang-aasar, kung gusto mo ng diskwento, pag-usapan natin ito na parang tunay na lalaki sa isang inuman. Kung sino ang unang matapos, siya ang panalo. Kapag tumanggi ka, iisipin ng lahat na masyado kang mahina para makipagsabayan sa amin. Halos tumigil ang puso ni Joy. Naalala niya ang tahimik na pag-aamin ni Gabriel, ang kanyang allergy sa alak. Kahit isang patak ay makakasama sa kanya. Tumigas ang panga ni Gabriel, naglalaban ng pride at panganib. Bago pa siya makapagsalita, humakbang si Joy. Nanginginig ang boses niya sa simula, ngunit pagkatapos ay naging matatag. Kung patas na usapan po ang gusto natin, ayusin na po natin ang deal ng hayagan. Ako po ang iinom para sa kanya. Pero bilang kapalit, dapat ayusin ang mga tuntunin, gawing patas at gawing opisyal ang diskwento. Nagulat ang mga tao. Tumawa ng malakas ang kliyente. Ikaw? Isang babae? Sige, tignan natin kung ano ang kaya mo. Itinaas ni Joy ang baso, matatag bagamat pinagpapawisan ng kanyang mga palad. Dahan-dahan siyang uminom, maingat, pinatatagal ang isang inumin para magkaroon ng oras. Habang nagyayabang ang lalaki, mahinahon niyang itinuro ang mga nakatagong sugnay sa kontrata at iginiit ang mga pagbabago. Pagkaubos ng laman ng kanyang baso, tahimik na ang buong hall. Ang kontrata ay napirmahan ng may patas na mga tuntunin. Walang sinabi si Gabriel, ngulit sapat na ang tingin sa kanyang mga mata. Paghanga, respeto, at isang bagay na mas malalim pa kaysa mga salita. Kalaunan, lumabas si Joy para magpahangin. Pagod na pagod siya. Medyo nahihilo dahil sa ininom, ngunit matatag ang kanyang diwa. Isang makintab na itim na kotse ang huminto sa tabi niya. Bumaba ang bintana. Ihahantid kita, sabi ni Gabriel.
Kalmado ang kanyang tono, halos malambing. Sa loob ng kotse, mabigat ang silensyo. Sa wakas, nagsalita siya ng mahina. Salamat. Iniligtas mo ako ngayong gabi. Tumingin sa malayo si Joy, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Nang huminto ang kotse sa kanilang kalye, mabilis siyang bumaba. Good night, sir. Habang papalayo ang sasakyan, idiniin ni Joy ang kanyang kamay sa dibdib. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na parang sinusubutang sagutin ng tanong na ayaw niyang itanong. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit hindi ko kayang panoorin siyang magdusa? Nahuhulog na ba ako sa kanya? Umiling siya ng mariin, nagmamadali sa dilim. Ngunit gaano pa niyang subukang iwaksi, ayaw umalis ng isiping yun sa kanya. Matapos ang babala ni Gabriel at ang demosyon ni Helen, nakahinga na ng konti si Joy. Nariyan pa rin ang mga tingin at bulungan sa opisina, ngunit nabawasan na ang hayagang pang-aaki. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, pumasok siya sa trabaho ng walang bigat sa dibdib. Ngunit habang tumatahimik ang kanyang mga laban, mga bagyo naman ang namumuo sa paligid ni Gabriel. Sa isang high-level strategy meeting, biglang bumukas ang mabibigat na kahoy na pinto. Pumasok si Tito Ben at ang anak niyang si Leo na may mayabang na ngiti. Hindi sila dapat naroroon, mulit sinadya nila ang pagkakataong ito. Gabriel? Sabi ni Tito Ben na may mapanuyang ngiti. Ang mga desisyon mo ay nagpapabagsak sa pamilyang ito. Hindi masaya ang mga shareholder, baka oras na para pamunuan ang kumpanya ng tunay na may dugong Monticello. Nag-cruise ng braso si Leo, nagdaragdag ng gatong. Alam na ng media. Sinabi ko na sa kanila kung paano mo hindi kayang patakbuhin ang lugar na ito nang walang tulong ng pamilya. Makikita ng mga tao ang katotohanan. Kumalat ang bulungan sa silid at tumigas ang panga ni Gabriel. Alam niyang hindi ito tungkol sa estratehiya. Ito ay tungkol sa kahiyaan. Pinanatili niya ang kanyang composure, ngunit sa loob niya, mas bumibigat ang pasanin. Nang gabing iyon, malayo sa mga boardroom at agawan ng kapangyarihan, naghahanda si Joy ng simpleng pagkain sa kanilang maliit na kusina. Inimbitahan niya si Lola Ruth para sa isang lutong bahay na hapunan. Pagdating ni Lola Ruth, sinalubong siya ni Joy ng may tunay na init at iginiya papasok. Nay, si Madam Ruth po, mahiyain na sabi ni Joy. Isa po siyang mabait na tumulong sa akin. Napuno ng pasasalamat ang mga mata ni Nanay Celia. Pinilit niyang tumayo at pagkatapos ay lumuhod sa harap ni Lola Ruth. Salamat po, ma'am. Pagbalain po kayo ng Diyos sa pag-aalaga sa anak ko. Mabilis siyang itanayo ni Lola Ruth. Malumanay ngulit matatag ang boses. Hindi na kailangan niyan iha. Nagpalaki ka ng isang anak na may butihing puso. Sapat na yang pasasalamat. Nagsalo sila sa isang simpleng hapunan, ngulit puno ito ng tawanan at ginhawa. Sa isang sandali, naramdaman ni Joy na meron siyang pamilya bukod sa kanyang ina. Nang handa nang umalis si Lola Ruth, inihatid siya ni Joy sa pinto, ngulit huminto ito. Napansin ang pag-alala sa mukha ni Joy. Iha, malumanay niyang sabi, anong bumabagabag sa'yo? Nag-atubili si Joy pagkakapos ay bumulong, si Gabriel po, masyado siyang pressured. Ang tiyuhin niya, ang pinsan niya, pinapahirapan po siya. Hindi ko po alam kung bakit pero nasasaktan po akong makita siyang ganito. Lumambot ang mga mata ni Lola Ruth. Hinawakan niya ang kamay ni Joy. Tunay kang nagmamalasakit sa kanya, sabi niya na may makahulugang ngiti. Pagkatapos ang kanyang boses ay naging kalmado at puno ng karunungan. Ang mga bagyo ang nagpapatibay sa isang mandaragat, Joy. Huwag kang matakot sa hangin. Hinuhubog lang nito ang isang lalaking itinadhanang tumayo ng matatag. Ibinaba ni Joy ang kanyang tingin, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naisip niya kung ang kanyang pag-alala kay Gabriel ay mas malalim pa kesa sa gusto niyang aminin. Nang gabing iyon, matapos ang simpleng hapunan, ang mga salita ni Lola Ruth, ang mga bagyo ang nagpapatibay sa isang mandaragat, ay nanatili sa puso ni Joy. Ngunit bago mag-umaga, dumating ang bagyo. Kinabukasan sa opisina, nag-aayos ng mga dokumento si Joy nang may marinig siyang boses sa pasilyo. Natigilan siya. Si Leo. Ang boses niya ay mahina ngunit mayabang. Ang tipo ng boses na nagdadala ng kahambugan kahit sa mga bulong.
Huwag kang mag-alala, sabi ni Leo sa kanyang telepono. Hindi na magtatagal yung matanda. Inayos ko na yung mga supplements niya. Malapit na siyang mawala at sa wakas, babagsak na rin si Gabriel. Nanlamig ang dugo ni Joy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidiin ng sarili sa pader, pilit na hindi gumawa ng ingay. Ginalaw niya ang gamot ni Lola Ruth. Nang walang pag-aalinlangan, nagmadali siyang hanapin si Gabriel. Nasa opisina si Gabriel, abal sa mga report nang biglang pumasok si Joy. Namumutla ang kanyang mukha, putol-putol ang hininga. Anong problema? Tanong ni Gabriel, agad na tumayo. Narinig ko po si Leo, sabi niya, ginalaw niya raw po yung mga supplements ni Lola Ruth. Pautal-utal na sabi ni Joy, Gabriel, sa tingin ko po nasa panganib siya. Tumigas ang ekspresyon ni Gabriel. Ang kanyang kalmadong maskara ay nabasag at napalitan ng pagmamadali. Nang walang sinayang na segundo, dinampot niya ang susi ng kanyang kotse. Tara na! Dumating sila sa mansyon ng mga Montesillo sa tamang oras. Habang nagmamadali sila sa malawak na bulwagan, isang sigawang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Nagkakagulo ang mga katulong. Si Senyora Ruth, hinimantay! Sigaw ng isa. Bumagsak ang puso ni Gabriel, itinulak niya at ni Joy ang mga tao at natagpuan si Lola Ruth sa sahig, nanlalamig ang balat at mababaw ang paghinga. Tawagin ng driver, ihanda ang kotse, sigaw ni Gabriel habang binuhat niya ang kanyang lola na parang wala itong bigat. Mabilis silang nagtungo sa ospital, isinugod siya ng mga doktor sa emergency care, sunod-sunod ang tunog ng mga makina, nagkakagulong mga staff. Sa isang saglit, tila tumigil ang oras. Nakatayo si Joy sa tabi ni Gabriel, mahigpit na magkahawak ng kamay sa panalangin. Matapos ang tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang doktor. Stable na po siya sa ngayon, pero hindi po natural ang pagbagsak niya. Ang mga supplements na ininom niya ay may nakialam. Kumuyom ang mga kamao ni Gabriel. Alam na niya kung sino ang may gawa nito. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Joy. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, basa ang mga mata, ngunit matatag. Nang pumasok sila sa silid, bumulong si Lola Ruth, halos walang malay. Mahina ang kanyang boses, ngunit matatag. May malapit sa akin na gustong pumatay sa akin. Mag-ingat ka, Apo. Nandito na ang bagyo. Higpitang hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang numinipis ang kanyang mga pader. At nakatayo sa tabi niya si Joy, ang babaeng nagkaroon ng sapat na tapang para sabihin sa kanya ang katotohanan. Nang matiyak ni Gabriel na ligtas na si Lola Ruth sa ospital, rumagasa ang galit sa kanya na parang apoy. Hindi niya ito palalampasin. Nagpatawag siya ng isang pribadong pulong sa mansyon ng mga Montesillo. Ipinatawag sina Tito Ben at Leo. Nanatiling malapit si Joy, ngunit tahimik. Alam niyang hindi pa kakayanin ng puso ni Lola Ruth ang katotohanan, kaya nang tanugin siya ni Lola Ruth tungkol kay Leo, ngumiti lang siya. Ngunit meron ng hinala sa matatalas na mata ng matanda. Nang gabing iyon, naghanda si Lola Ruth ng isang pagsubok. Ipinatawag niya sina Leo at Tito Ben sa kanyang study. Nagkukunwaring mahina na para bang handa na siyang maglipat ng mas maraming ari-arian. Isang dokumento ang inilagay sa harap niya, isang nakatagong recorder ang kumukuha ng bawat salita. Leo, dahan-dahan niyang sabi, pinag-iisipan kong ilipat na ang aking mga pag-aari. Baka oras na. Nagningning ang mukha ni Leo sa sakim na pag-asa. Sa ilalim ng pressure, natanggal ang kanyang maskara. Dapat matagal mo nang ginawa yan. Karapat-dapat ako dyan matapos ang lahat ng taon na binaliwala ako. Lagi mong pinapaboran si Gabriel. Oo, pareho kaming apo mo, pero mas mahal mo siya. Nanginginig ang kamay ni Lola Ruth. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa dalamhati. Si Gabriel na lang ang meron ako, anak. Ikaw, may mga magulang ka, pero hindi ibig sabihin nun na minahal kitang mas kaunti. Ngunit, ang pagmamahal ay hindi kapareho ng tiwala. Kumuyom ang mga kamao ni Leo. Huli na nang mapagtanto niyang umamin na siya. Nang may matatag na determinasyon, pinirmahan ni Lola Ruth ang mga tunay na dokumento.
Ganap nang inililipat ng kanyang mga pangunahing ari-arian kay Gabriel. Nakuha ng recorder ang lahat. Walang sinabi si Tito Ben, ngunit malinaw ang hiya sa kanyang mukha. Nang marinig ni Gabriel ang recording, ang kanyang mukha ay parang bato. Walang emosyon, walang kasiyahan, tanging malamig na katahimikan. Pinirmahan niya ang mga papeles at umalis ng silid. Matigas ang mga balikat sa galit. Sinundan siya ni Joy sa pasilyo. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Gabriel, huwag mong dalhin ang galit na ito habang buhay. Alam kong nagkamali sila sa'yo. Alam kong feeling mo, pinagtaksilan ka. Pero kung ahawakan mo ang galit na yan, kakainin ka nito ng buhay. Maghilom ka, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Lumingon si Gabriel. Madilim sa sakit ang kanyang mga mata. Ngulit sa isang saglit. Tumagos ang kanyang mga salita. Hindi siya sumagot. Tumanggo lang ng isang beses, ang pinakamaliit na tanggo, bago lumakad palayo. Nakatayo lang doon si Joy. Napagtatanto kung gaano na siya napasok sa bagyo ng pamilya Montesillo at kung gaano nakalaki ang kanyang pagmamalasakit, higit pa sa kanyang plenano. Ang mga sumunod na araw ay mas tahimik para kay Joy, ngunit ang mga mata ni Helen ay nag-aalab sa tahimik na galit. Sa tuwing nakikita niyang dumadapo ang tingin ni Gabriel, gaano man kasaglit kay Joy, lalong lumalalim ang kanyang selos. Hindi niya matanggap ang isiping ang pobreng trainee ay nakakakuha ng respeto sa mga lugar na pinaghirapan niyang pasukin sa loob ng maraming taon. Nang kumalat ang balita na si Joy ang namumuno sa isang charity drive para sa mga matatanda at mga batang mag-aaral, malamig na nungumiti si Helen. Para sa iba, ito ay kabutihan. Para kay Helen, ito ang perpektong pagkakataon para umatake. Nag-organisa ang Montesillo Group ng isang gala para ipresenta ang mga donasyon. Napuno ang hall ng mga bisita na nakasuot ng kumikinang na mga gown at matitikas na suit, habang marahang tumutugtog ang musika sa background. Nakatayo si Joy sa gilid ng entablado. Kinakabahan ngunit puno ng pag-asa. Ibinuhos niya ang buong puso sa proyekto, maingat na itinatala ang bawat item, bawat binili. At doon umatake si Helen. Umakyat siya sa entablado, hawak ang isang folder, malakas at matalas ang boses. Ang tinatawag na charity na ito ay isang panluloko. Si Joy ay nagnanakaw ng pondo. Kung inosente siya, ipakita niya ang mga resibo. Napuno ng bulungan ng hall. Nanginginig ang mga kamay ni Joy, ngunit itinaas niya ang kanyang telepono. Heto po ang mga e-receipts. Sabi niya, ipinapakita niya ito sa screen. Ngumisi si Helen. Peke, kahit sino kayang gumawa ng mga dokumento sa computer. Lalong lumakas ang bulungan, tila sasakalin na ng kaba si Joy. Ngunit handa si Gabriel. Lingid sa kaalaman ni Joy, inaasahan na niya ang ganitong hakbang. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagsenya sa mga pinto. Ilang sandali pa, pumasok sa hall ang mga matatandang benefisyaryo at mga batang mag-aaral, dala-dala ang mismong mga supplies na ipinamahagi ni Joy. Sa likod nila ay ang mga direktor mula sa mga welfare centers, ampunan at relief station. Isa-isa silang hamakbang pasulong. Ang pagkain ito ang nagpakain sa aming mga byuda. Ang mga jackets na ito ang nagpainit sa aming mga anak. Ang mga librong ito ay dumating ng eksakto tulad ng ipinangako. Bawat item ay accounted for. Bawat salita ay kumpirma sa katapatan ni Joy. Pagkatapos bumukas muli ang mga pinto at sa pagkakataong ito, mga pulis ang pumasok. Ang kalmadong boses ni Gabriel ang bumasag sa nakabibinging nakatahimikan. Nagkaroon ng pamemeke, sabwatan at maling akusasyon ngayong gabi. Ang ebidensya ay tumutulok kina Helen at Leo. Namutla ang mukha ni Helen. Sinubukang tumakas si Leo nung ngalit na huli siya ng mga pulis. Puno ng protesta ang hangin. Hindi pagkakaintindihan lang yan, nilinlang kami. Ngunit isinara na ang mga pusas. Ang atensyon sa gala hall ay bumalik kay Joy. Ang mga bisitang bumulong laban sa kanya kanina ay ngayon nang nag-a-offer na ng paumanhin. Isang direktor ang nagsalita para sa marami. Pasensya na, masyado kaming mabilis humusga. Nanginginig ang boses ni Joy nang sumagot siya. Ginawa ko lang po ang parte ko. Hindi lang po ako ito.
Ito po ay ang team ng Montesilio Group at si Director Gabriel na tahimik na sumuporta sa akin sa lahat ng oras. Ang palakpakan na sumunod ay tunay. Nanatili si Gabriel sa kanyang upuan, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit sa loob niya may naramdaman siyang nagbago. Habang pinapanood siyang naninindigan sa gitna ng atake, pinapanood siyang ipagtanggol sarili niya ng may dignidad, napagtantunan niya na hindi lang basta-basta trainee si Joy. Baka siya na ang nag-iisang taong tunay na nakakakita sa kanya. Higit pa sa pangalan, higit pa sa yaman, higit pa sa mga bagyo. Matapos ang pagkakaaresto kina Helen at Leo, naramdaman na iba na ang opisina. Nawala ang mga bulungan at maging si Cynthia ay tila nagbago. Isang hapon, tahimik siyang lumapit kay Joy. Wala na ang dati niyang mapanlinlang na ngiti. "Joy," sabi niya, mahina ang boses. "Sorry, naging parte ako ng mga bagay na hindi ko dapat sinalihan. Nagpadala ako sa selos." Pinagmasdan siya ni Joy sandali, pagkatapos ay tumanggo. "Pinapatawad kita, Cynthia. Maging mas mabuti na lang tayo mula ngayon." Lumambot ang mga mata ni Cynthia sa ginhawa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Joy ang sinseridad sa kanya. Nang gabing iyon, pinaiwan ni Gabriel si Joy pagkatapos ng isang board review. Silang dalawa lang ang naiwan sa kanyang opisina. Ang mga ilaw ng siyudad ay tumatago sa matataas na bintana. Tense ang kanyang mga balikat, pagod ang kanyang mukha. "Hindi ko dala sabihin to." Pag-aamin niya, mahina ang boses. "Pero minsan, pakiramdam ko, hindi na ako makahinga sa pamilyang to. Hindi nawawala ang bigat." Tumingin sa kanya si Joy at sa pagkakatong iyon, hindi niya nakita ang makapangyarihang bilyonaryo na kinakatakutan ng lahat. Nakita niya ang isang malungkot na lalaking pasa ng napakaraming bagay. Nanikip ang kanyang dibdib. Lumapit siya, bumubulong. "Mas malakas ka kaysa ta inaakala mo." Nagtagpo ang kanilang mga mata at bumigat ng hangin sa pagitan nila. Bago niya mapigilan ang sarili, naglapat ang kanilang labi. Ito ay malambot, alanganin, ngunit totoo. Ang sandaling iyon ang bumasag sa determinasyon ni Joy. Umurong siya, bumibilis ang puso, pagkatapos ay tumakbo palabas ng opisina. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa higaan, naglalaban ng hiya at pananabik sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, nakapagdesisyon na siya. Pumasok siya sa HR na nanginginig ang mga kamay at nagsumite ng kanyang resignation. Nang malaman nito ni Gabriel, agad niya itong hinarap. "Bakit? Pagkatapos ng lahat?" Napuno ng luha ang mga mata ni Joy. "Dahil ginawa ko ang isang bagay na hindi ko dapat ginawa. Nahulog na ako sa'yo at hindi ako karapat-dapat. Hindi dahil sa degree, hindi dahil sa pinanggalingan, hindi sa kahit ano. Ang pananatili sa tabi mo ay sisira lang sa akin." Napatulala si Gabriel. Dahan-dahan kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang jacket ang isang maliit at lukot na piraso ng papel. Napahinto sa paghinga si Joy. Ito ay sulat kamay na kasunduan mula sa gabing iyon. "Itinago ko to," mahina niyang sabi. "Ang mga patakaran mo. Sinunod ko ang bawat isa. Pinigilan ko ang sarili kong lumapit sa iyo. Kinamumuhian ko ang gabing iyon, Joy. Kinamumuhian ko kung ano ang naglapit sa atin. Pero kailanman, hindi kita binastos at ayokong yon ang maging kwento natin." Nanginginig ang kanyang mga labi. "Gabriel!" Lumapit ito, matatag ang boses, ngulit puno ng pananabik. "Bigyan mo ko ng pagkakataon na mahalin ka ng tama. Walang sekreto, walang hiya, tayo lang." Ang puso ni Joy ay kumakabog ng napakalakas na tila maririnig ng buong silid. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang ang bagyong ito ay maaaring hindi ang katapusan, kundi ang simula. Matapos ang pag-amin ni Gabriel at ang pagkakita sa lukot na papel, gulong-gulo ang puso ni Joy. Hindi na niya maitatanggi ang kanyang nararamdaman, ngunit ang takot ay nakakapit sa kanya na parang anino. Tumakbo siya palayo ng walang salita, ngunit alam niyang hindi niya ito mataktakasan magpakailanman. Sa gabi, hindi siya mapakali. Sa klase, hindi siya makapag-concentrate. Maging sa opisina kung saan sinusubukan niyang ibaon ang sarili sa mga report, nililin lang siya ng kanyang isipan. Kaya ba niyang tunay na pumasok sa mundo ni Gabriel? Habang buhay na lang ba siyang titingnan bilang hindi karapat-dapat? Isang gabi, binisita niya si Lola Ruth sa mansyon pagkapapas nitong makalabas sa ospital.
Nanunumbalik na ang lakas ng matanda at ang kanyang ngiti ay nagbibigay liwanag sa silid. Sinibukan ni Joy na itago ang kanyang paggabalisa, ngulit masyadong matalas ang mga mata ni Lola Ruth. Hinawakan nito ang kamay ni Joy. "Iha," malumanay niyang sabi, "napanood kitang manatili sa tabi ng apo ko noong ang iba ay nagpaplano laban sa kanya. Hindi ka tumakbo. Hindi ka naghangad ng yaman. Wala na akong ibang gugustuhing maging apo sa tuhod, kundi ikaw." Nanlaki ang mga mata ni Joy. Bumuhos ang luha sa kanyang mga pingsngi. "Lola, pero hindi po maganda ang simula namin. Paano po kung hindi niya ako ituring na karapat-dapat?" Dahan-dahang umiling si Lola Ruth. "Makinig ka sa akin, Joy. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung saan ka nagsimula, kundi paano kayo lumago. Kailangan ni Gabriel ng isang taong tunay na nakakakita sa kanya, hindi sa pera niya. At ang taong yon ay ikaw." Napuno ng pag-asa, ngunit may kasama pa ring takot ang puso ni Joy dahil sa mga salita ni Lola Ruth. Sa bahay, napansin ni Nanay Celia ang balisang muka ng anak. Sa hapunan, mahina siyang nagtanong, "Joy, anong bumabagbag sa'yo? Tungkol ba yan sa binatang nakikita ko sa mga mata mo kamakailan?" Ibinaba ni Joy ang kanyang ulo, pinipilipit ang kutsara sa daliri. "Nay, si Gabriel po. Natatakot po ako. Paano po kung hindi niya ako makitang karapat-dapat?" Hindi niya sinabi ng eksakto kung anong nangyari sa kanila, ngunit lumambot ang mga mata ng kanyang ina na para bang naiintindihan na niya. Inabot ni Nanay Celia ang kamay ng anak sa mesa. "Anak, dalawang pusong naghahangad sa isa't isa ay laging makakahanap ng paraan. Nakita ko kung paano kanya tingnan. Hindi yun awa. Pagpapahalaga yon. Huwag mong hayaang ibaon ng takot ang maaaring binubuo ng Diyos." Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Joy at sa unang pagkakataon, pinahintulutan niya ng isipin ng isang hinaharap kung saan tunay siyang pinili ni Gabriel. Hindi dahil sa kasalanan, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa pag-ibig. Ang bigat sa puso ni Joy ay hindi nawala sa isang gabi, ngunit ang mga boses ni Nanay Celia at Lola Ruth ay nanatili sa kanya na parang isang tahimik na himig. Dalawang pusong naghahangad sa isa't isa ay laging makakahanap ng paraan. At ang mga salita ni Lola Ruth, "Wala na akong ibang gugustuhing maging apo sa tuhod, kundi ikaw." Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, kahit na natatakot pa rin siya. Isang linggo makalipas, nag-host si Lola Ruth ng isang pribadong hapunan para sa pamilya. Walang mga mamamahayag, walang mga board member, walang tagalabas, pamilya lang. Inimbitahan sina Joy at Nanay Celia at ang init ng imbitasyon mismo ay nagpakalma sa ilan sa mga takot ni Joy. Ang silid kainan ay kumikinang sa ilalim ng ginintuang mga ilaw. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, ngunit ang tunay na tamis ay nagmula sa tawanan at kapayapaan sa silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman na ang pamilyang Montesillo ay isang tunay na pamilya. Si Tito Ben, na dating lumaban ng husto laban kay Gabriel, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay may dalang pagpapakumbaba na hindi pa naririnig ni Joy mula sa kanya. "Gabriel, nagkamali ako. Binulag ako ng ambisyon. Hinayaan kong sirain ng pride ang pamilyang ito. Patawad sa lahat. Mula ngayon, gagawin ko ang aking bahagi para suportahan ka, hindi para labanan ka." Naging mabigat ang katahimikan sandali. Pagkatapos, lumambot ang mga mata ni Lola Ruth sa ginhawa. Maging si Gabriel ay tahimik na tumanggo. Ang kanyang puso ay nagsisimula ng pakawalan ng lumang galit. Ilang araw pa, kinuha na ni Joy ang kanyang final exams. Nag-aral siya ng mabuti. Ibinuhos ang kanyang lakas sa bawat sagot. At nang matapos ito, lumabas siya ng hall na may malalim na hininga ng kalayaan. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng graduation. Punong-puno ng excitement ang hall. Mga estudyanteng nakatoga na naghahagis ng kanilang cap sa hangin. Hawak ni Joy ang kanyang certificate, may luha sa mga mata. Nagtagumpay siya, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang ina. Pagkatapos, natahimik ang hall. Pumasok si Gabriel. Walang mga bodyguard, walang suit pang boardroom,
Isang simple at eleganteng lalaki lang na may dalang tahimik na kapangyarihan. Dumiretso siya sa mga hanay ng mga estudyante hanggang sa tumayo siya sa harap ni Joy. Kumalat ang bulonggo ng parang apoy. Si Gabriel Montesillo ba yan? Pagkatapos, sa gulat ng lahat, lumuhod siya. Binuksan niya ang isang maliit na kahon. Kumikinang ang diamanteng singsing sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang boses ay matadtag, ngunit puno ng damdamin. Walang kontrata, walang kasunduan. Kung sasabihin mong oo, Joy, ito ay pagkailanman. Ang puso ni Joy ay kumakabag ng napakalakas na halos masira ang kanyang mga tadyag. Namlabo ang kanyang paningin sa luha. Oo, Gabriel, oo. Naghiyawan ng buong hall. Ang ilang babae ay nagtakip sa kanilang bibig, bumubulong. Siya na ang pinakaswerteng babae sa mundo. Ang iba naman ay pumalakpak ng malakas, nagniningning ang kanilang mga mukha. Sa likuran, napangiti si Paulo. Ang kanyang maliit na matchmaking trick sa butika ay namulaklak sa isang bagay na kahit siya ay hindi inakala. Itinaas ni Nanay Celia ang kanyang mga kamay ng may naninginig na kagalakan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagsasamang ito, naway magdala ng paghihilom ang inyong pag-ibig kung saan minsan ay may sakit. Ilang araw pa, ang isena ay malayo sa mga ballroom at champagne. Si Gabriel at Joy ay magkahawakang kamay sa isang tahimik na pagbisita sa isang charity. Ang kanilang simpleng kasuotan ay kasabay ng tawanan ng mga bata. Sabay silang yumuko, namimigay ng mga libro at pagkain. Malapad ang kanilang mga ngiti, nagniningning ang kanilang mga mata. Ito ang kanilang bagong simula, isang pag-ibig na hindi itinayo sa mga lihim o kasunduan, kundi sa totoo. Isang pag-ibig na nalampasan ng mga bagyo at lumabas na mas matibay. Magkahawak ang kamay, magkatabi, pagkailanman.